Patuloy pa rin ang pag-uusap sa pagitan ng Pilipinas at ng China kaugnay sa standoff sa Panatag o Scarborough Shoal. Nakaalis na rin ang mga bangka na diskubring naglalaman ng mga ipinagbabawal na lamang dagat. Kaugnay niyan, makakapanayam natin si Professor Romel Banlawi, Executive Director ng Philippine Institute for Peace, Violence, and Terrorism Research. Magandang umaga, Professor Banlawi. Magandang umaga, Hawi, at magandang umaga kay Kara. To go. Anong mga scenarios dito sa Panatag Shoal? Paano pwedeng magwakas ito? May mga worst case scenario tayo, meron din tayong best case scenario. Ano yung worst case scenario? Ang worst case scenario, kung di natin maalagaan ng gusto tong issue na to, pwede siya mag-develop into a military problem na ayaw nating mangyari. Dahil in the past, may mga military confrontations na rin sa South China Sea, lalo na nung nakaraan sa pagitan ng Vietnam saka ng China. Pero iniiwasan nga ng both parties na mag-develop itong issue na to into a military problem. Sa ngayon ay isa siyang diplomatic challenge. Okay, balikan natin yung nangyari kasi worst case scenario yung pinag-uusapan natin, yung sinabi niyong naging military confrontation, military conflict, no, sa pagitan ng China at Vietnam. 1988 ito. Oo, in the 1980s. May pinulubog na mga barko ng Vietnam, ang Chinese Navy, at mga 70 Vietnamese sailors may mga namatay na mga may mga namatay. Yan, so it was a major confrontation. Sa major confrontation, pero ayaw na rin ng China na maulit yung ganung confrontation sa South China Sea dahil it painted a negative image of China. At ayaw ng China na ma-view siya na ganun ang kanyang pag-approach sa South China Sea. Okay. Kung sakaling nga mangyari yun, kasi syempre, it only takes a miscalculation by one side para mag-trigger ng ganyang klaseng confrontation. Ano ang posibleng maging reaksyon ng Estados Unidos? Yan naman ang white elephant in the room, or yung elephant in the room, no? Una-una, iniwasan natin yung worst case scenario, no? Pero dahil napag-uusapan natin yung worst case scenario, mag-develop nga ito into a military problem. At kung mag-develop ito into a military problem, dahil may mutual defense treaty tayo sa United States, pwedeng ma-invoke yan ng Pilipinas. Dahil in fact, isa yan sa mga pinaghahawakan ng Pilipinas, yung defense alliance natin with the United States. Pero dapat nating isipin na, Hawi, na wag nating titingnan yung standoff sa Scarborough Shoal as a defense problem or a military problem. Sa ngayon, isa pa lang siyang diplomatic problem. At hayaan natin yung diplomatic processes na mag-effect para ma-solve siya peacefully yung issue. Dahil yung worst case scenario, Hawi, si Birino, hindi maganda yan sa regional security at hindi rin maganda yan sa Pilipinas. At ayaw din ng China na mag-develop tong diplomatic problem na to into a military issue. Okay, alam naman natin na hindi nga maganda yan para sa regional security. Pero yun nga, nabanggit mo na, nangyari na sa nakaraan, yung 1988 between China and Vietnam. So of course, pinaghahandaan din to ng mga bansa dyan sa region. So kung sakali nga magkaroon nga ng confrontation, ano bang mga situations na obligado ang Amerika na maging involved dito? Ang pagkakaunawa ko sa Mutual Defense Treaty, pwede nating i-invoke yan. Pero hindi nangangahulugan na nakikialam ang Estados Unidos sa usapin kung sino ang nagmamay-ari ng mga isla sa South China Sea. Nangangahulugan lang doon na pag merong isang nag-atake sa atin, merong commitment ang United States na i-defend tayo based on Mutual Defense Treaty. Pero hindi yan automatic yung ang pag-defend. Kasi meron ding constitutional processes ang United States na dapat masunod bago nila tayo i-depensa. Pero yun din, ayaw din ng United States na mag-develop ang issue na to into a military problem. Okay. So, mahigit isang linggo na tong standoff na to. Bakit wala pang resolution hanggang ngayon? Ano bang hinahanap na solusyon ng dalawang panig dito? Dahil sa tingin ko, parehong naninindigan ang China sa Pilipinas na pagmamay-ari nilang Scarborough Shoal at matindi yung domestic pressures din sa Pilipinas at saka sa China na wag bumigay. So, kaya nagmamatigasan yung dalawa na to. Kung hindi magko-compromise yung dalawa, maaring tumagal pa ito ng indefinitely. Pero alam ng bukas naman ang diplomatic channels of communication between the two countries at naniniwala ako na pwedeng it's a matter of time para ma-resolve to. Pero sa ngayon talagang dumadaan sa matinding pagsubok ang relasyon ng Pilipinas at saka China. Yung tension parang up and down, ano? Parang bumaba yung tension dahil nag-alis na yung fishing vessels pati yung mga surveillance ships ng China, no? Pero may dumating naman na mga bagong barko, no? And then recently inamin na ng China na hindi surveillance
ships yung pinapunta nila doon, ito mga government ships, kundi law enforcement ships, no? Kumbaga mga police boats, no? Correct, So ang implication diyan, may armas 'yan. Oo. So yung ating Coast Guard at saka yung I think yung Gregorio del Pilar na Navy ship babalik doon at yung mga barko naman sa panig ng China, parehong armed yan. So it's kind of a tinderbox, no? Hindi lang mga fishing vessels yung ang kaharap ngayon ng Philippine Navy o Coast Guard, kundi ang mga police boats, armed police boats ng China. Maganda rin na ganyan ang sitwasyon dahil law enforcement issue pa rin yan, hindi siya military problem. So maganda yan. Kasi tingin din ng China na meron din silang batas na dapat ipatupad at ganun din tayo. So talagang clash talaga to ng domestic laws, clash din to ng sovereignty claims. At kung hindi magko-compromise yung bawat bansa, tatagal pa ang standoff sa Scarborough Shoal dahil matagal ng issue to sa pagitan ng Pilipinas sa ng China. So ang nakikita ko dito, maganda na nag-uusap pa yung both parties. Ang nakakatakot, Howie, kung hindi na mag-usap yung dalawa. At sa ngayon, bukas pa naman ang diplomatic channels of communication. I'm very hopeful na this standoff will be resolved peacefully. Ginamit ngayon diplomatic channels para maghain ng diplomatic protest ang dalawang panig sa isa't isa. But you're saying na mas maganda pa yan. Mas maganda ngayon. Kaysa sa magbarilan. Kaysa magbarilan. At ibig sabihin, yung problema nasa diplomatic level pa lang. So mainam na magbatuan sila ng diplomatic protest kaysa magpalitan ng missiles, ng bullets, or ng force. So maganda at mayroong diplomatic processes na epektibo ngayon. May pag-asa ba talagang ma-resolve itong territorial disputes sa labas ng military confrontation? I mean, who wants to give up territory, ano? So yan, hindi naman natin siguro i-give up yung shoal na yan dahil mas malapit sa atin, ginagamit natin for fishing, etc. At may minerals daw potentially ang lugar. At the same time, ang China ay merong yang imperial history, ano? So for the longest time, ang tingin nila sa South China Sea, sa kanila lahat ng mga isla at saka kahit mga bato diyan sa loob ng South China Sea, sa kanila. Ang tingin ko diyan, kung issue ng sovereignty pag-uusapan, talagang bawat bansa willing to die for sovereignty, willing to go to war for sovereignty. Pero sa aming mga academics, gusto namin na huwag pag-usapan ang sovereignty issue kasi doon nagkakaroon ng clash talaga. Doon nagsisimula ang differences ng dalawang party. Kung parang hardline yung position ng dalawang bansa, I don't think na itong issue na to will be solved in the foreseeable future. So kung hindi This will drag sovereignty, on. kung hindi sovereignty, saan dapat umikot ang mga diskusyon? Ang pinopropose namin dyan, iskew mo yung sovereignty issue at pag-usapan nyo yung mga functional issues. Halimbawa, Sharing. Oo, ang issue sa Scarborough, Howie, hindi yung military problem or military threat from China, kundi yung unsustainable fishing practices sa area. Kung patuloy yung illegal fishing practices sa area, darating ang panahon na masisira na ang yamang dagat ng Scarborough at South China Sea issue at maapektuhan dyan ang Pilipinas at ang mga claimant countries. So mahalaga na mag-usap ang bawat bansa sa pamamagitan ng mga eksperto. Halimbawa, ang issue dyan, environmental security ng South China Sea, dapat yung mapag-usapan. May common interest lahat ng bansa dyan. Sustainable fishing practices, protection ng mga corals na pinagbabahayan ng mga isda, protection ng mga fishermen. So there's more space for agreement. Marami. Kasi sovereignty, hindi talaga mag-agree dyan. So iset aside mo muna yung sovereignty issue. Pag-usapan natin itong mga non-traditional security issues, mga functional issues, kung saan pwedeng mag-agree yung bawat bansa. Okay, one final question, Professor. May natanggap kaming mensahe galing sa Department of Foreign Affairs na wag na raw gamitin yung Panatag Shoal o kahit yung Scarborough Shoal, gamitin na raw yung Bajo de Masinloc. Okay. Bakit? Saan ba nanggaling ito? At bakit biglang, ano yung may political significance ba na ngayon nila sinasabi na gamitin nilang yung Bajo de Masinloc? Kasi nung Spanish period kasi ang tawag ng mga Spaniards nasa ilalim niyan kasi ng Masinloc town eh. Kaya yung Scarborough Shoal nasa ilalim. Sambales. Oo, Masinloc Sambales. Kaya Bajo de Masinloc. Ibig sabihin sa ilalim siya ng Masinloc town. So ibig sabihin, nung panahon pa ng Kastila, pinapakita na doon na naging bahagi na siya ng Sambales.
sa mga paggamit ng salita. Pero nung after independence, ginamit na panatag yan, panatag shoal dahil nga Filipino language. So medyo matagal na rin ginagamit yung panatag shoal. Oo. So may symbolic yan, symbolic na pinapakita natin doon kung may historical claims ang China, meron din tayong historical claims. So yun ang statement Yun ang ng statement government natin na yung Baho de Masinloc is based on Historical statement din. a historic on use going back in history. 17th to 18th century, ginagamit na yung Baho de Masinloc. pangalan na Baho de Masinloc para i-describe yung tinatawag nating Scarborough Shoal or Panatag Island. Bahagi siya ng So kung Zambales. yung China ay may lumang pangalan, yung Huangyan Island, Meron din tayo. meron din tayo Baho de Masinloc. So now it's not just a battle of yung patagalan dyan sa shoal na yan, pero May mga historical claims din sila. may mga battle of names Oo, din. oo. So, ibig sabihin, naninindigan talaga yung dalawang bansa sa kanilang posisyon. Pero sinasabi ko dito, Howie, pag walang compromise yung dalawang bansa, mananatili yung standoff na yan. So, dapat may mag-compromise dyan. Okay, maraming salamat, Professor Romel Banlawi. Thank you, Howie.